Pinaghalo ko si Coco Lee at saka si Ricky Martin. Doon ko na ano ang Coco Mart hanggang sa ini-launch ko na siya sa pelikulang Masahista. Dito sa Batang Quiapo, walang small role. Lahat binibigyan ng importansya. Yun ang kinakailangan sa storya para gumalaw pa yung storya. Nakakatuwa at saka it's an experience, dealing with these veteran actors like Chanda Romero, napaka-brilliant actress. My role kasi is lumalabas ka ng kamay niya. Kumbaga ako yung nagbibigay lagi ng, tama yan, okay yan, yung tipong ganon. Pinag-uusapan muna namin yung character. Ano ba tingin mo sa attacking gagawin ngayon? We collaborate kasi that's very important. Yung bang dapat pinag-aaralan mo yung pinanggagalingan ng mga eksena para magawa mo ng maayos. And nakakatuwa naman kasi yung mga artista, bago nila gawin ang eksena, hinihimay muna yung mga characters. Hinihimay yung script sa team effort for everyone. Nakaka-amaze. Kasi yung bang, pag tinitignan ko yung sitwasyon, nakakatuwa isipin na yung batang tinutulong-tulungan ko at ginaguide ko dati, siya na yung nagdidirect sa akin. Yung parang gano'n. Para bang sinasapian pagdating sa set, paano ito nagagawa itong mga bagay na ito? Siguro 13 years old pa lang when I discovered Coco. So through the years, yung nakita ko na sa kanya kung paano siya nagsumikap bilang artista at bilang tao. Perfectionist si Coco eh. Mas perfectionist sa akin. Tsaka naipakita ko sa kanya yung buhay ng mga tao sa industriya. Yung reality of life. Kasi imagine mo si Coco, nag-PPA sa akin yun dati. So yung mga artista ko dating hinahandle, siya yung nag-PPA. Siya pa yung maaga magising. So he's always like that. Okay, paano ko siya na-discover? Through my friend, yung pinsan niya, si Raymond. Kasama ko pa dati nung si Julio Diaz. Kasi ako rin ang nag-manage kay Julio during that time. And then, through the years, so sabi ko sa kanya, mag-aral ka, magtapos ka ng pag-aaral. Hanggang sa dumating sa college na nga siya, hanggang sa kasama kong nung graduation niya. No, prior to that, naisip ko na yung pangalang Coco Martin. Pinaghalo ko si Coco Lee at saka si Ricky Martin. Pinagtatawanan ng mga tao. Doon ko na ang Coco Mart hanggang sa ini-launch ko na siya sa pelikulang Masahista. Na-discover ko rin ang kaibigan ko na si Brillante Mendoza para mag-direct ng Masahista. So magkasabay sila during that time. And the rest is history. Attitude. Importante yung attitude eh. At saka yung pakikisama sa mga tao. At saka dapat makita niya talaga yung reality ng buhay sa industriya. At saka siyempre yung mukha niya. Yung mukha niya na maliit, tapos ang lakas ng dating na hindi magbabago to through the years. And true enough, kasi ako lang nag-shoot sa kanya dati. Ako nagpo-photoshoot sa kanya. Siyempre wala kaming budget. Kumbaga, tumatumbling kami kahit anong projects ginagawa namin. Always look back. And be humble. Be grateful sa lahat ng mga taong nakasama natin. Bilog ang mundo. Di ba? Okay ka ngayon. You'll never know what's gonna happen next. Basta ang importante, mag-iwan ka ng legacy at ng tamang respeto sa mga taong nasa paligid mo at sa mga taong nakatulong sa'yo. Marami. Marami siyang future plans. Sabi ko, ang ingatan mo lang yung health mo. Maraming taong sa balikat mo. You gotta be careful. Kasi at the end of the day, it's your health. You have everything, pero yung health ang importante. Well, definitely si Nognog or si Romualdo Martina ngayon. Malalim si Nognog eh. At si Jillian, ang galing. Thinking actress si Jillian. She's really good. I like her. When we started Masahista, kaya ko kinuha si Brillante Mendoza para magkaroon ng tamang sistema. Because I do international film, nakita yung sistema nila. May upuan ng mga artista, maayos na pagkain. Nung pumasok ako dito sa CCM, nakita respeto ng mga staff sa mga artista. Yung team, how they work, ang galing. Kumbaga nag-set ng standard ang CCM production dito sa industriyang ito. Na parang ang hirap gumawa sa ibang produksyon na sana ganun din ang gawin nila. Kasi naramdaman mo rito yung respeto na yun ang kinakain, lalo na sa mga veteran actors. That's very important. Tapos sa umpisa pa lang, meron ng memo kaagad. Agad kung anong bawal dito. Ngayon, kung hindi ka po pwede, get out. Di ba ganun kasimple? Lalo na yung drug test, yung medical, I love it. Ko, salamat sa
pagkakataon na pinaarte mo ako ulit, na hindi ko akalain. Salamat sa pagmamahal na ibinibigay mo. Taon-taon, hindi mawawala yun na ikaw nag-aasikaso sa akin. And you always look back. At nakita ko kung paano mo minamahal yung mga tao sa paligid mo. Sana huwag ka magbago. Sa mga taong nagmamahal kay Coco, patuloy niyo pong mahalin si Coco. Salamat sa pagmamahal niyo sa kanya. Salamat sa mga ka-BQ family. Patuloy niyo pong suportahan ang Batang Quiapo at yung mga darating pang mga characters. At for sure, ma-excite kayo. Kasi dito sa Batang Quiapo, lahat pang pilot episode. Laging may pasabog, nakaka-excite. Kasi kung wala ang audience, walang Batang Quiapo. So maraming salamat sa inyo. Yung mga taong nasa paligid ni Coco, maraming salamat sa inyo. Mahal po kayo niya at mahal ko rin po kayo. Mga ka-BQ family, abangan po natin ang mga kahindik-hindik at mga pasabog na episode ng Batang Quiapo gabi-gabi. Na ipinangako, nilin lang tayo, bakit napako?